Nagngingit-ngit umano si Pangulong Kuting Jr. matapos ang tila pagkampi ng Korte Suprema kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kasalukuyang pinag-aaralan ng hukuma ng mga kasong isinampan laban sa Pangulo na posibleng mauwi sa impeachment o iba pang legal na hakbang. Ang desisyong ito ng Korte Suprema ay kinabahala ng Malacanang at nagdulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa mga insider, nanlisik umano ang mga mata ni Kuting Jr. sa galit sa harap ng balitang mabilis na kumilos ang Korte Suprema upang bigyang daan ang mga kasong inihain ni VP Sara. Ang mga kasong ito ay nagugat sa mga aligasyon ng katiwalian, pag-abuso sa kapangyarihan at mga desisyong umano'y nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng bansa. Samantala, nananatiling tahimik si VP Sara sa kabila ng lumalakas na suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Habang inaantabayanan ng magiging desisyon ng Korte Suprema, patuloy na nananawagan ang publiko ng maayos at patas na proseso sa mga kasong ito. Marami ang umaasa na ang legal na labanan sa pagitan ni Kuting Jr. at Inday Sara ay magbubukas ng pinto para sa isang mas malinis na pamamahala. Sa kabila ng lumalalang hidwaan, ang panawagan ng sambayanan ay pagkakaisa at katotohanan para sa ikabubuti ng buong bansa. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Candidacy, si Attorney Marlon, si Doc Lorraine, tsaka si Ka Eric. So, at tumatakbo po sila sa EPANAW na party list. Okay. Pero habang nung nagdi-discuss po tayo, nag-umpisa tayo ng diskusyon, ay nagkaroon rin ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ito lang po ay yung mga highlights ng kanyang panayam, kumbaga, sa taong bayan. So, nag-umpisa siya, yun nga pinag-uusapan, ito na ngang eleksyon, at in the course of his discussion, binanggit niya na napansin niya na nangungulit yung mga media sa kanya, o tatakbo ka ba? Categorically, ayaw niyang tumakbo for Senate. Pero nung sinabihan siya na mayroong clamor para tumakbo ng mayor, sabi niya, di sige, takbo ko ng mayor. Parang nararamdaman ko kanina na nagka-crash na yung yung mga pangarap ni Migs Nograles. Siyempre, katang isip. Gayunpaman, yun yung nasa utak ko kanina nung naririnig ko siya. Eventually, nasabi ni former president na nung tinanong siya, paano, anong mangyari kay Baste? Sabi niya, edi mag-vice mayor siya. So, which means it's possible. But, anawin pang pwedeng mangyari kasi hanggang Tuesday po ang filing ng certificates of candidacy. So, sa Tuesday, tignan natin kung ano ang ifa-file nitong nitong mag-ama. So, kung baka mag-vice mayor nga si Mayor Baste at mag-mayor si Rodrigo Duterte. Isa pa ay nabanggit nga yung kunwari, yung may pinagkomento siya tungkol dun sa mga insinuations. Well, una, pinakomento siya tungkol dun sa mga ginagawa ng Quadcom. Ang sabi nga niya, abolish na daw niya, sinasabi nga daw niya, sabihan daw niya na abolish na lang daw yung NPI at saka yung PNP dahil Quadcom na lang daw ang mag-imbestiga. Which really underscored itong tendency ng ating Kongreso to undertake to get carried away. Parang masyadong madalas nanonood ng mga crime TV or crime TV series na akala nila sila nag-i-interrogate na tapos parang tuwang-tuwa sila when they get they force an answer out of a resource person. So, yun, isa pa, merong issue, binring up yung issue ng kay Laila de Lima. At ang sabi ng reporter, sabi nitong si former Senator Laila de Lima na she will hold accountable daw everybody who is responsible for her incarceration. And sabi ni Presidente ni former President, di sige, labas yung video, parang ganun.
So gusto niya talaga ipaabot na yung video ay ilabas. But he was being facetious, 'no? Marami rin kasi siyang mga binabanggit and sometimes mahirap basahin yung kanyang ano, yung kanyang sarcasm. Minsan akala ng iba tunay. So meron siyang komento sa pagpapatakbo ni ano, meron siyang endorsement ni Congressman Marcoleta. Sabi, kung tatakbo yan si Kong Marcoleta, sabi niya, ako PDP ako, ano? Yan ang partido ko, pero boboto ko yan si Marcoleta, magaling yan. So, so biglang nagkaroon ng endorsement for Kong Marcoleta bilang senador. Parang inadvertent. Nabanggit din yung tungkol kay Colonel Garma. Pinapakomento siya doon sa, maraming salamat sa lahat ng nagbibigay sa TikTok. So sinabi magkomento daw tungkol kay Colonel Garma. So sabi niya, what are they insinuating? Tinatanong kung you had a relationship daw with Colonel Garma. Sabi niya, are they asking if I had a sexual relationship with her? Sabi niya, diretso yun na lang. Are they asking if I had sexual relations with her? Tapos he repeated it in the vernacular, binisaya niya, which actually made it sound worse and worse. Sabi niya, diretsoin nila ako, tanungin nila ako, yun ba? Sabihin nila sa akin, tinatanong ko sa kanila, yan ba ang tinatanong, are you asking this? Yun nga. So, tignan natin kung Congress can take the bait. Every so often tinatanong siya, kung imbitahin kayo doon sa sa Quadcom, pupunta ba kayo? Punta ako. But that's also what he said the last time, tapos hindi siya pumunta. Hindi rin naman nakapalagang kongreso sa kanya. And parang pinabayaan na lang siya. Finally, he talks about kung gusto daw nung congressman ng Davao de Oro na maging PDP, ang wala naman kasing pwede siyang mag-change ng party at any time. So kung kunwari meron na siyang certificate of nomination and acceptance from a party, tumakbo siya with another party at lumipat siya sa PDP later on, or makalipat siya sa PDP beforehand, bigyan siya ng CONA, pwede 'yon. Ang hindi 'yon pwede doon sa mga party list. Sabi ni Jean J, pag matatalinong tanong daw, attorney, pupunta siya. Oo nga pala, sinabi din po niya yun. But they have to ask, intelligent and sensible questions. Grabe, in that one statement, dun sa isang statement na parang napalabas na niya na itong mga kongresista, hindi gaanong katalino magtanong, hindi marunong magtanong, mga gano'n. Ang dami niyang nasabi in that one statement. So, ayun. Gaano po katotoo na disqualified ang Apanaw? Unang-una, hindi po Apanaw, it's Epanaw. Paano ma-disqualify? Kapafile pa lang po nila. At saka, diba, usually accredited na yan bago pa mag-filing ng certificates of candidacy. So, hindi ko po alam kung ganong katotoo yan. Baka meron lang po nagpapalaganap ng maling impormasyon para hindi maboto yung mga tao natin. Diba? Yung mga kakampi natin. So, hindi complete yung document. Sabi ni Ma'am Patty, although nag-file ng COC sina Ka Eric, Attorney Bosantog at Doc Lorraine, mukhang hindi complete yung documents daw na nasubmit para sa party list nila. Well, they have until Tuesday. Diba? Or unless may ruling na ang COMELEC na hindi qualified. Iba po yung disqualified dun sa hindi siya qualified. In other words, hindi tinanggap at all. Kasi ang disqualification, that might come as a result of a complaint and so on. Sometimes though, the COMELEC doesn't even make a distinction. Ganito yon. You can have, yung disqualifications usually are imposed by law. So, you either have, what you have to have is all the qualifications and none of the disqualifications. Okay. Sabi ni Alan Watson, may kulang lang po sa documents, pero sabi naman ni Naka Eric, by tomorrow okay na ako. So yun po. Baka naman yung documents
evidencing the candidacies. So maliit na bagay yan. That's not a disqualification. Hindi po yung disqualification kasi iba po, ang disqualification is usually by law. You're disqualified by virtue of a civil interdiction. Gawa nga ng kayo ay let's say, convicted for a crime involving moral turpitude. Sabi ni R. Sanchez, convince mo si FPRD na tumakbo kasi solid kami dito sa Asamis. Wow, sino po ako? Alam nyo, kung kaya kong i-convince si FPRD ng anything, I'm, that's one of the things that I really would ask him. Yan ay kung kaya niya. Kaso sinasabi niya, for Senate, medyo mahirapan daw siya. Mabigat ng katawan niya. 73 na daw siya. He's older than that. Pero sige, 73 na lang siya. So, sabi ni Ma'am Teresa Dalumpines, sana post nyo rin po dito sa FB, no data, no view of live talk. I learned from your info. Sige ma'am, we will try. Usually naman, pagka merong mahalaga, pinapost namin, tas nila-live din po namin. Okay. So, yung mga answers niya kanina, they're, kumbaga, unang-una vintage FPRD yan. Hindi niya ba napansin? Ganyan si tatay talaga. And the press con kanina really was, parang balitaktakan lang siya. He was talking with the media. Tapos ang pagkakausap nila was very informal. So pagka ganyan ang usapan with FPRD, hindi mo pwedeng tanggapin as gospel truth lahat ng sinasabi niya. Kasi politiko yan. He is shooting the breeze. He's telling you all of these things. Pero either meron siyang pakay or he's really out there to mess with our minds. Anong ibig sabihin nun? Pinugulo niya isip natin. Pero meron siyang mga punto that he wanted people to focus on. So isa nga yun yung baka tumakbo siya ng mayor. Okay? I think that's a good idea for me. Pero sana si Mayor Baste or isa sa kanila will run for the Senate. Mananalo kasi yun madadagdagan yung mga kakampi natin sa Senado. Okay yun. Sabi ni Ma'am Angelita Chismosa, abangan ko if sasagot si De Lima sa hamon ni FPRD, may video daw siya. Si FPRD. Okay. Sabi ni Ma'am Bea, ang fresh ng makeup mo, kakalagay lang. Actually, kaka-retouch lang. Galing ako sa kaninang hapon po, nag-lecture ako on copyright, tax, libel, labor, and so on, involving artists' rights. Hi, Ma'am Teresa. Lucy Ramirez says, sa akin, Ma'am, I really like po sana isa kayo sa dapat nasa Senado. We really need you para sa bayan natin. Ma'am, asahan ninyo, sasagot naman ako sa hamon ng kasaysayan at saka sa panawagan ninyo, katulad nga ng ginagawa ni FPRD, di ba? Sabi niya, is there a clamor? If there is a clamor, then he will run. Para sa akin, I understand that there is a clamor, but it is important also that I will be completely ready, both financially, organization-wise, and it will depend on what the survey say. Ayoko rin po na mag-aksaya ng panahon at saka effort ninyo. Para sa akin, mahalaga na tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy yung ating ginagawa. Ngayon, tatakbo kasi sina Doc Lorraine, sina Ka Eric, and so on. Mga kasamahan natin mga yan sa Maisog. And since mababawasan yung mga participants sa Maisog, kailangan may maiwan, di ba? So, we will have to take it on ourselves to do that. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yun. Habang sila po ay pinaglalaban tayo dun sa mga kamara o sa iba't ibang mga posisyon sa gobyerno, tayo naman po ang nandito sa labas at pinaglalaban pa rin. So, same cause, different arenas. Okay. Nagpapasalamat po ako sa lahat po na nagbibigay ng gifts dito sa TikTok. Marapit na pong umabot dun sa quota natin. 38 out of 130. Maraming quota. Hindi naman po quota yon, goal lang po siya. So maraming salamat po para dun sa lahat who are helping us achieve today's gift goal. So, Ma'am Victoria, hi. Guillermo says, yan ang Tatay Digong ko, may puso at paninindigan.
na paisip tuloy ako sa retirement ko mag-stable sa Davao. Oh, meron na, 'di ba? Sabi ni Dennis, watching from UAE, ano daw po ay tatakbo ni Mayor Baste? Kung tatakbong mayor si FPRD, takbong vice mayor daw or dapat daw magbise si Mayor Baste. Bigyan niyo po ako ng indulge me na magpasalamat ako kasi ang dami pong nagpapadala dito sa TikTok. Pasensya na po kayo ha. So, thank you kay Leo, kay Kaash, kay Michael. Okay. Kay Bing de Ocampo, Alma Marcusen, Bea Cervantes, Alma Marcusen, Sets Ilam, Sheng Barbiera, Alma Marcusen ulit. Ayun, Bing de Ocampo, Di Latesca. What can you say about Karen Espinosa's case? Hindi ba inakwit siya? Di Latesca, Harvey, Ma'am Jessa, Dust Prince, Perlito Horca, Ella Travers. Alright, so ayan. Thank you for indulging me. Maraming salamat po dito naman po sa YouTube. Maraming salamat kay Chito Javier. Alright, next. Jerry and Tion says, young foreheads ng Wadcom ay hindi mga abogado, mga sika. But siga by itself, hindi ko iniisip na ito ay masama, pero nay. Thank you kay Ma'am Christina Fukuoka at saka kay Marcos. Denmark says, attorney, allowed po ba ang replacing candidate lang na substitution po? Hindi na po allowed under COMELEC rules unless somebody challenges the rules of the COMELEC. Ruby Cadao says, wise move po na mag-VM si Baste if FPRD runs for the mayoral race in case he gets incapacitated. Duterte will assume office. Sabi ni Des, si De Lima sigurado pasok yan sa Kongreso, sigurado pagulo yan para makaganti kay FPRD. Ako hindi ako sigurado. Tumatakbo siya party list eh. So mahirapan pa rin siya. Marcos, Kapitan daw, Tita Baby, Paparapa, thank you very, very much po. Multitudes. Multiples. Sabi ni Junsan, for sure wala nang chance sa mayoral si Migs and PBA party list will never get a seat in Congress. Yeah, well, hopefully never, ever, ever. Ika nga ni Taylor Swift. Sunny Cabeza says, lahat na magnanakaw, drug lord, NPA, gustong makakuha ng posisyon sa admin, itong kahit pati anak at kamag-anak, ang dali lang kasi makapagnakaw. Yikes. Ay, Ma'am Nicey. Padala siyang pamaypay. Maria Paz de los Santos says, how can Erwin Tulfo run for senator? He's convicted for 4 counts of libel with finality. This is a case involving moral turpitude. Shouldn't he be disqualified from running? Yes. So, kailangan may mag-file ng reklamo sa kanya sa COMELEC para ma-disqualify na po siya. Yan ay kung hindi pa tapos yung 5-year period niya sa civil interdiction. Sa kanyang disqualification. Naksipag ni Ma'am Nicey Thank you very much. Sabi ni Ibarra, very casual ang press ko ni FPRD. May jokes at may mga ad-lib that need to be interpreted with 2 meanings. Yeah, well, not only that. Did you notice na although pumayat ng konti si FPRD, he looks very alert, very healthy, very energetic. Although he's honest naman na yung state of health na is not the same as before, hindi niya kakayanin mag-Senate. Pero sana naman, di ba, ang makapag-senador ay let's say si Kong Pulong. Family affair ang politika tulad sa Batangas, ang politika buong mag-anak ni na Ate V tatakbo sa iba't ibang posisyon. Pero sa Cebu na DQ naman sina Mayor Mike Rama and family from running. Wow.
Well, hindi pa po yan final. Wala pang finality yan. So, pwede po silang mag-file ng kanilang certificates of candidacy. Is there a way you can share a list of party lists running this May and maybe indicate who represents them? I think people should need to see who these representatives are kasi party list name lang. So, yan ang dapat hinihingi natin sa sa COMELEC. Pinapublish naman talaga daw dapat yung mga pangalan ng mga nominees for party list. Sabi ni Beth, ganyan yung magandang makeup niya, flawless, napaka-simple pero maganda. Ma'am talaga. Jerry Celedio says, vote for Bangag party list to represent the Addictus Benedictus. Huy, huwag naman kayong ganyan kasi there's some people who cannot read sarcasm. Ma'am Liza Jane Stoney says, turning 18 next year po, kay Fad sila ni tatay ko. Uy, magka-age. Freddy Sagabayan says, napakaraming nagawa ni FPRD para sa ikabubuti ng ating bayan. Siya lang ang presidente na sa buong termino niya ay napakataas ng trust and approval rating niya. Nakakalungkot lang, napilit sinisira ng kasalukuyang administrasyon ang kanyang legasiya. Siya pa naman din ang naging instrumento para makabalik sila sa kapangyarihan. Marami din sa mga kaalyado niya dati ang tumalikod sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kaya nga pero mahirap din kasi wala naman bolang kristal si presidente, si FPRD noon. Hindi niya alam na tatraydo rin siya. We should have known, di ba? Oy, maraming salamat Tyler, tsaka Easy ha, tsaka kay Kapitan daw Nax. Si Ma'am Naisi pa rin yata ang top So, Nax. Oy, maraming salamat. 80% na ng goal natin ay na-achieve. Thank you. Eto, mayroong nagpo-post dito. Ito ba ay tunay mong pangalan, Ramos Ronald Ilagan? Kasi he tries to, kinakabit niya yung pangalan ng human effluviance. Anyway, human excrement to my name. Diba? Inaano niya, attorney, tapos may na ganun. Akala mo tumalino ka, Ramos Ronald Ilagan? Kung tunay mong pangalan yan, sinisira mo sarili mong pangalan. It doesn't make me look bad yung sinasabi mong ganyan. It makes you look bad. Hindi lang bad, it makes you look less intelligent than a human being. It also makes you look na uncreative. It's like certain parts of your brain aren't working. And if you honestly think that that you can sue me for the things that I say to you after you've said that, nagkakamali ka po. Kasi dapat basahin mo yung Supreme Court decisions. So, next time you try to do that, and if I find out that this is your real name, let's see what happens. Diba? Think of the possibilities. They're endless. Sipag ko pa naman ngayon since hindi ako tumatakbo. O baka naman naninira ka ng ganyan kasi natatakot ka na tumatakbo ko. I do have a few more days to consider my position or to reconsider my position. And please, Tyler, don't tell me na wag pansinin. Pinansin ko na too late na po yung advice ninyo. Okay? Wag ganyan. Don't interrupt me when I'm on a rant. Because hindi naman po kayo yung mga, don't distract me kasi baka mabaling sa inyo. Mahirap na. Alam niyo yung mga tao na kapag may laban, yung isa, tapos biglang may mag-a-attempt na gumita o pipigilin, wag yung mga pabebe na babae na nakikita nila mapapalaban yung lalaki, tapos aagawin yung arm, masusuntok po yun. Huwag po kayong ganun. Thank you kay Roll Band. Sabi ni Imbrian Etrop, ma'am, pwede pala kumandidato pagka senador maski convicted? O sino na naman ang sinasabi ninyo? Convicted na ba by final judgment? Pero kung sinasabi ninyo yung kay Erwin Tulfo, nagbabakasakali siya. Baka matulad kasi siya. Pwede siyang magkalintulad kay Raffy Tulfo. Ang ginawa ni Raffy Tulfo, tumakbo. During the time of his candidacy, nag-file yung ex yata niya doon sa COMELEC, nag-seek ng kanyang disqualification. Ang ginawa ng COMELEC,
Or ang nangyari ay natagalan sa COMELEC for some reason. Pero dahil natagalan, umabot ng eleksyon tapos na-proclaim si Senator Raffy. O, nawalan na ng jurisdiction tuloy ang COMELEC kung kaya sa Senate Electoral Tribunal na kailangan i-file yung kaso. Yun po ang ginawa nila. Strategic. Ibig sabihin, they were able to exploit itong jurisdictions. Yung change of jurisdiction from the COMELEC to the SEP. Ma'am Naisi, salamat. Yaisku. Maraming salamat kay Ma'am Yaisku. Sabi ni Raman, sige, inisin niyo pa si attorney para mag-senador. Oy, ano mang ganyanan? Pagkakampi yung nang iinis, halata kayo. Sabi ni Ma'am Eva, good PM po noon po, proud ako sa sinasabi ko, Pinay ako pag-ask ng mga Chinese dito sa Taiwan, pero dahil nakikita nila sa news ang pagpalakad ni BBM ngayon, pag-ask po ako, sagot ko Chinese na ako. Grabe kayo. Pwede naman sabihin ninyo si BBM yung hindi Pilipino. Ma'am Baijon, uy, salamat. Kapitan daw ha, you. Sabi ni WhatsApp, sana lahat ng naabutan ng ayuda maging matalino sa pagboto. Ay, trabaho natin yan. Para paalala parate dun sa mga tao na, uy, tumanggap kayo ng ayuda. Good, now let's do what we have to do for the country. Diba? Thank you kay It's Me. Uy. At saka kay Winsmara. Sabi ni Raymond, ang pinaka nagustuhan kong sinabi ni FBRD sa press interview niya ay yung paghihikayat siya ng inegosyo sa Davao, open siya at handa siyang tumulong, wag lang illegal. O nga naman, that even goes without saying, di ba? Uy, Arbians, It's Me, thank you. Wins, Ma'am Naisi talaga. Umabot ng goals, oh. Arvians, it's me. Salamat po. Ma'am Patty, thank you. Ma'am Patty, sabi kasi ni Kerwin Espinosa na pressure daw siya ni then PNP Chief De La Rosa na umamin sa mga bintang sa kanya noon. So ngayon tatakbo siya para mayor ng Albuera Leyte, alang-alang sa ama. Hindi ako sang-ayon dun sa nangyari sa ama niya, ha? Kasi ano yan eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!